pambansang Pilipino. Ang himpilang may malasakit sa bayan, may pagmamahalan at isusulong ang panlipunang kaayusan. BBM, Bayanihan Broadcast Media, Nationwide, makadiyos, makatao at makabayan. BBM, Bayanihan Broadcast Media, ang puwersa ng nagkakaisang masang Pilipino. BBM, BM. Buhay at pag-asa para sa bansang malaya at nagkakaisa. Sa ngalan ng Bayanihan Broadcast Media, ako naman Benny Malikdem, ang inyong boses ng bayan. At katuwang natin ang ating pinakamamahal na chairman, Honorable Efren Rambo Rapanan, sa ilalim ng Bayanihan Broadcast Media Nationwide. Ito po ang himpilan, kasangga ng mga naaapi at patuloy na pakikinggan ng boses ng maliit na mamamayan. Pinasok na po natin ang bagong taon, mga kabayanihan. Kumusta po tayong lahat dyan? Luzon, Visayas, Mindanao. Naway ang taong 2023 ay maging masagana, mapayapa, maunlad at may pagkakaisa. Mga kabayanihan, sa oras na ito ay nais ko pong ipaalala sa inyo ng ating pamahalaan ay patuloy na naglulunsad ng mga pabahay para sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga kababayang may hirap at mga walang sariling bahay. Subalit ang pabahay na ito ay nais nating ipaalala, mga kabayanihan, lalo na sa ating mga namumuno, na ito po ay binigyan ng sistema, proseso at kwalifikasyon kung sino ang dapat at hindi dapat tumira sa isang lugar. Bagamat ang layunin ng ating pamahalaan ay mabigyan ng lahat ng bahay, ay may mga sistema at panuntunan tayong dapat sundin at huwag po sana natin itong lapastanganin. Sa araw na ito, mga kabayan, ay kasama natin ang ating mga kababayan mula sa Bistikville 4 ng Barangay Culiat, Quezon City, na kung saan sila po ay dumulog dito sa ating himpilan sa boses ng bayan sa ilalim ng Bayanihan Broadcast Media. At meron po silang hinaing at hinihiling po natin ang ating mga kinaukulan, gaya po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Congresswoman Marivic Copilar, Councilor Mike Belmonte ng Chairman ng Housing and Resettlement Committee ng Quezon City, at gayon din ang Housing Community Development and Resettlement Department o dating UPAW. Nabigyan po ninyo ng pansin ang ating hinaing ng ating mga kababayan sa araw na ito. Hindi po natin nais na maging personal sa usaping ito at wala po tayong inaapakan na kung sino man. Nililinaw lamang po natin na nais po nating ilagay sa lahat sa tama proseso. Bigyan natin ng diwa ng pagkapantay-pantay at higit po sa lahat ay hindi ho natin maapakan ang karapatan ng sino man. Bukas din po ang aming himpilan sa sino man na nais lumulog at ibigay ang kanilang panig hinggil po sa usaping ito upang maging patas po ang ating pamamahayag. Naniniwala po ang Bayanihan Broadcast Media at ang boses ng bayan, ang lahat ay magkakaroon po ng karapatan at pantay na pagtrato dito sa ating himpilan. At sa umagang ito, at sa oras na ito, mga kabayanihan, ay patuloy po tayong maglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Bayanihan Broadcast Media Nationwide, BBM. At isa pong karangalan, atin pong muling paglingkuran, mga kabayanihan, ang ating mga kababayan mula sa Barangay Culiat, Bistikville 4, Quezon City. Kasama po natin, mga kabayanihan, sa oras na ito ang kanila pong tumatayong leader na si Ginang Evelyn Estella. Kasama rin po natin si Jonathan Kumabig, Raymond Ignacio, Dennis Airo,
Shela Licop, Julian Dahaw, Eliboy Domingo, Ronald Buenaflor, Rachel Bisnar, at Robbie Di Maginay. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Evelyn, at sa lahat po ng ating mga kasamahan na nandito ngayon sa ating himpilan. Welcome po sa Bayanihan Broadcast Media, Boses ng Bayan. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Benny Malikdim ng Boses ng Bayan. At ma'am, pwede po bang ilahad ninyo bakit po nandito tayo ngayon sa Boses ng Bayan? Ako po at ang ating community ay nag-apila kay Mayor Joy Belmonte, head ng upaw na si Mr. Ramon Asprer, at ang aming kapitana na si Cristina Bernardino. Doon sa isinagawang beneficiary selection na nangyari o naganap noong December 5 and 6, na ang nilalaman ng aming reklamo na sana yung mga lehitimong aplikante sa aming lugar ang mapagbigyan prioridad na makakuha ng pabahay bago pa man yung tagalabas. Which is, ito po yung mga kasama ko. Yung nabanggit ninyo mga tao, sila po yung nagbukas ng usapin sa patungkol dyan sa 12 units na natitira. Kasi nakita nga po noong September 2021 na inilabas nila yung master list, nakita po namin na may papasok na tagalabas, which is contradict doon sa aming desisyon ng korte na nakalagay doon for the qualified residents therein. So, nakita namin yun, inupost nito mga anak ng lehitimo na sharer na bakit papasok yung tagalabas, gayong may desisyon kami ng korte, kaya inupost nila yung kay Mayor Joy. At inapilan nila yon. So, balit may magana po yung beneficiary selection nung 5 and 6 na pinag-provide sila ng documentation nila as proof of residency kasi isa yun sa requirement para ma-qualify. Ang katapus-tapusan, hindi po sila na-qualify. Parang pampaganda lang sila doon sa nangyaring beneficiary selection. Ngayon, na pag-alaman namin na yung mga pumasa ay yung mga walang kinalaman doon sa pag-aapila na prinoseso nila since 2021. At kino-question ko yung credibility ng representative ng lugar namin na umupo kasi doon sa aming pag-uusap o bangayan, umamin siya sa video na siya ay nagbenta. Which is, dapat hindi siya nauupo as representative and jury kasi makikita po natin yung personal niyang interest bago niya pa man pagbigyan itong mga to na hindi niya mga kakilala, ay siyempre unahin niya yung mga responsibilidad niya. So, anong nangyari, kinalify niya yung mga friends niya, which is, meron ako ditong isang ebidensya na isa sa na-qualified ay may usaping bentahan. Ito po, may ebidensya pa ako dito na bukod sa kinu-question ko yung credibility niya, may usaping bentahan. So, para po maging isang malinis at patas na laban para sa kanila, maging bukas sa bawat isa na malinis yung proseso na ginagawa ng upaw, ay gusto kong paimbestigahan. Kung may katotohanan ba na itong mga tao na to ay nagbitaw ng pera kasi yung umupo na jury at representative sa aming lugar ay umamin na nagbenta. So ibig sabihin ma'am, dito po sa sistema ninyo at panuntunan dito sa pagbibigay ng pabahay sa Bistik 4 Bill ay bawal po yung magbenta ng unit, tama ho ba? Opo, kasi nadesisyonan po yan ng korte. Kami yung makikinabang, yung nasa loob. Dahil nakita nga nila, tapos na yung mga first priority at may mga natitira pang units, siguro nakita nila yung potential. So ano po yung parang naging issue natin dito, Ma'am Evelyn? Ang pinaka-issue dito ay yung, ito nga po, lumaban sila ng patas, nagkapila kay Mayora, kay Sermon Asprer na head ng upaw, and then nagkapila nga kay Kapitana, hindi nabigyan ng patas na laban, which is nagbigay sila ng proof of residency, na sabi nila isa yun sa requirement to qualify. Hindi naman po So ibig sabihin, itong mga kasamahan natin na nandito ngayon ay tumaan sa tamang proseso para sila ay maging kwalipikado sa nasabing pabahay ng ating gobyerno. At nililinaw natin na dito parang may issue ho tayo na di umano'y
may issue ng mga nakakapasok na hindi naman dapat kwalipikado. Ang tanong po natin, sino po kaya ang nasa likod ng mga pagpapasok na ito? At hinihiling din po natin, mga kabayanihan, lalong-lalo na po sa ating mga kinauukulan na tinatawagan po natin muli ng pansin ang ating pinakamamahal na Quezon City Mayor, the Honorable Mayor Joy Belmonte. Ma'am, bigyan po natin ng aksyon ng hinaing ng inyo pong kababayan dito sa Barangay Kulyat, Bistic Porville, hinggil po sa usapin ng pabahay. Ganon din po tinatawagan natin ng pansin muli si Congresswoman Marivic Cofilar. Magandang araw po sa inyo, sir. Naway makarating po sa inyo sa pamamagitan po ng Bayanihan Broadcast Media Boses ng Bayan. Pakinggan po ninyo ang hinaing ng ating mga kababayan dyan sa Barangay Kulyat, Quezon City. Ganon din po na nais po nating bigyan po ninyo ng pansin sa konseho ang chairman ng Housing and Resettlement Committee ng Quezon City, si Councilor Mike Belmonte. Sir, baka pwede naman pong magbukas po tayo ng isang malinaw na investigasyon hinggil po sa usaping ito, at nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng maayos, masaya, masagana at maunlad na komunidad. Hindi po nating hinahangad na kalabanin ng sino man o yurakan ang kanilang dangal o layunin o siraan. Ang tanging layunin po natin, mga kabayanihan, ay maidaan sa tamang proseso at ang mga reklamong ito ay mabigyan po ng pansin, at nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng patas na sistema at proseso sa pagpili ng kung sino man po ang nararapat sa mga pabahay ng ating gobyerno. Bagamat ang lahat ng Pilipino na nangangailangan ayon sa sinasaad ng batas ay may karapatang magkaroon ng bahay, ay wag po sana nating kalilimutan na meron po tayong sistema at prosesong sinusunod. Meron po tayong mga pamantayan at kwalifikasyon na inilahad sa kada lugar ng ating mga pabahay. Kung kaya't isa pong panawagan at pagkatok at paggising sa mga kinauukulan at nasa otoridad na maging patas po tayo sa ating pagpili at paglalagay, at ilagay po sana natin kung sino yung dapat. Wala po tayong pinapangalanan sa oras na ito, mga kabayanihan, ngunit alam po ninyo kung sino po kayo. At ang usapin pong ito para sa kalaman po ng lahat ay isinampa na sa Presidential Management Staff at tinanggap na po ang liham ng ating butihing chairman na si Chairman Efren Rambo Rapana ng Presidente ng Kilusang Bagong Lipunan nationwide at ang kasalukuyang board member ng Province of Ilocos Sur. Sinulat na po ito at natanggap noong December 27, 2022 sa ganap na oras na alas 8:07 ng umaga. Ito po, mga kabayanihan, at nabigyan na po ng kopya ang ilan sa mga kinauukulan ukol sa isyong ito, at hinihintay na lamang po natin ang tugon ng Presidential Management Staff at padadalhan po kayo ng liham para po muling buksan, pag-usapan, ayusin, at higit sa lahat ay mailagay sa tama ang proseso ng pagpili ng pabahay. At mga kabayanihan, kasama pa rin po natin ngayon ang ating mga kasamahan, mga kabayanihan mula sa Barangay Kulyat na pinangungunahan ni Ma'am Evelyn Estela. Ma'am, saludo po ako sa inyong pagmamalasakit. Kayo po ba isang may posisyon sa inyong barangay? Wala po, concerned citizen lang po ko na nararamdaman ko po yung mga kalugar ko na kailangan nila may pumosas para sa kanila. Sorry sir. Wala po akong personal na interest o kinakalaban na tao. Ang hangad ko lang ay ilaban nila yung tama. Dumaan sila sa tamang proseso na dapat ay yun naman. At hindi dapat gumamit ng kapangyarihan o ng posisyon para lamangan ang mga kapwa nila. Pasensya na kayo, emotional ako kasi nararamdaman ko po sila. Hindi nila kayang iboses yung sarili nila. Kaya ilinalagay ko yung sarili ko at inahandog ko yung sarili ko para iboses sila at may parating sa mga tamang kinauukulan ang kanilang hinaing. Saludo po ako sa inyo, Ma'am Evelyn, isang ordinaryong mamamayan. Wala pong posisyon sa lipunan, mga kabayanihan. Wala rin po siyang tinatawag nating kapangyarihang ibinigay sa pamamagitan ng elektoral. Ngunit isang purok leader na tumatayo at nagsisilbing boses ng kanyang mga kababayan. Kung kaya't mga kabayanihan, huwag po sana nating kalilimutan na ang boses ng isang ordinaryong mamamayan
ay siya po ang tunay na may kapangyarihan. Sapagkat ang mga walang kapangyarihan at walang katungkulan sa lipunan ay sila po ang nagluklok sa mga may kapangyarihan sa ngayon at nagkaroon ng katungkulan. Isang paalala mula sa Boses ng Bayan at Bayanihan Broadcast Media sa lahat po ng ating namumuno sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, nabigyan po ninyo ng boses at pansin ang bawat hinaing na inilalapit sa inyo. Ito po ay isang tungkuling inyong sinumpaan. Hindi lamang sa harap ng inyong mamamayan, maging sa harap at sa mata ng Diyos kayo po ay nanumpa na sila'y paglilingkuran ng buong katapatan at walang pag-iimbot. At patuloy po ang Bayanihan Broadcast Media kasama ang ating pinakamamahal na chairman, Efren Rambo Rapanan, na tututukan po ang isyong ito. At tinatawagan po muli namin ng pansin ang lahat ng kinaukulan na may kinalaman sa isyong ito. Bukas po ang aming himpilan para sa inyong panig at higit sa lahat ay paikutin na po natin at pagulungin ang investigasyon at nang sa gayon ay maayos na po natin ang sigalot na ito. Ma'am Evelyn, nililinaw po natin dito sa Boses ng Bayan, wala po tayong kinakampihan dito. Opo. Wala po tayong niyuyurakan. Wala rin tayong hinuhusgahan. Bagkos inilalaban natin yung tama at tinitignan po natin kung ano po yung tamang proseso na dapat nating sundin. At higit sa lahat, Ma'am Evelyn, ilan po ang apektado rito? Yung mga nabanggit nyo po, sir, na kasama ko, sila po yung mga direktang apektado na ibinoboses ko. Yun po bang mga unit na sinasabi niyong bukas ay may mga supposed to be bakante dapat ito? Bakante pa po hanggang ngayon. Ngayon. So, maganda. Isang magandang bagay na bakante ito sa ngayon. Opo. May pagkakataon na maayos pa ho natin ito. Hindi ho natin ninanais na kayo ay magkaroon ng sigalot sa inyong mga leader. Tama? Dahil igagalang natin sila, irerespeto pa rin natin sila kung sila ay gumagawa ng tama. Ngunit tama naman na kayo ay tumindig at ilaban ng inyong karapatan kung sa tungin ninyo na kayo ay nasa katuwiran. Kaya ang panig na ito, hinihiling na natin si Mayor Joy Belmonte at kung sino mang kinaukulan na mamagitan na sa isyong ito at nang matapos na maayos na muling maibalik ang relasyon ng inyong komunidad. At kayo bilang isang leader, saludo po ako sa inyo. Magpasalamat kayo dito sa inyong leader na tumatayong si Ma'am Evelyn na since day one na nagkakilala tayo rito at idinulog ang inyong problema ay agad itong inaksyonan ng ating butihing chairman, si Honorable Efren Rambo Rapanan, at nakarating na nga sa PMS. At sa Presidential Management po, inihiling po namin, nagpa-follow up po kami hinggil po sa inyo pong magiging tugon sa sulat ng ating mga kababayan dito po sa Barangay Kulyat, Bistik Bill 4, Quezon City. At isang karangalan na makasama namin kayo dito sa Bayanihan at pinakikinggan po namin ang inyong hinaing, ang inyong boses. At hindi lang ho natin pakikinggan, bibigyan po natin ng kaukulang aksyon at tatawagan natin ng pansin ang mga kinaukulan para dito. Ngayon, ma'am, ano po ang kasalukuyang sitwasyon doon, ma'am? Sa ngayon po, nung lumapit kami sa inyo nung December 26, kinabukasan, dapat, hindi namin alam kung naganap talaga yung orientation. Mhm. Kasi dumating po doon sa upaw yung mga qualified na sinasabi nila. Mhm. So, until now, wala pa namang nabibigyan ng susi para mag-open doon sa mga units at saka nananatili siyang sarado. Okay, so magandang balita po yun. At sa atin pong mga kinaukulan, dyan po sa upaw na dating upaw na ngayon ay Housing Community Development and Resettlement Department, bigyan po sana natin ng pansin ito. Mga ma'am, mga sir, baka pwede naman i-hold po muna natin yan at mag-conduct po tayo ng investigation at ipatawag po natin sila personally upang sa gayon kayo po ay magkausap-usap maging na mga kinaukulan at nang sa gayon ang problema at isyong ito ay maayos na po at mailagay po natin sa tama. Bukas din po ang aming himpilan para sa inyong panig ukol sa isyong ito. At kung hindi po kayo aaksyon sa bagay na ito ay mapipilitan po kami na idulog na ito sa ating butihing Secretary Benjamin Benher Abalos. At nang sa gayon ay mabigyan na po ito ng malawakang aksyon at matapos na ang sigaluto. Bagong taon na po at naway bigyan din ho natin sila ng bagong pag-asa at bagong bahay sa tamang proseso at tamang pamantayan.
At tinatawagan ko rin ng pansin ng ating director ng QCPD na si Police Brigadier General Torre na, sir, pakibantayan po yung ating peace and order sa lugar na ito dahil baka ho magkaroon ng tensyon at hindi ho natin yun gusto na dumating sa mga ganon na magkaroon ng mga violenteng aksyon. Ang nais po natin ay mapayapa at maayos na aksyon. At para po sa inyong huling pananalita, meron po ba kayong panawagan o mensahe sa inyong mga kasama ngayon, ma'am, at maging sa ating mga nasa pamunuan hinggil sa isyong ito? Sa pamunuan po, lalong-lalo na kay Mayor Joy Belmonte, ako po ay nananawagan sa inyo. Bigyang pansin nyo na po itong problema sa lugar. Since 2013 pa po ito nakahain. Yung problema na ito na nagkakaroon po ng bentahan. Sana po, Mayor Joy, bigyan nyo na po ng sapat na aksyon ito. Kung kinakailangan imbestigahan natin kung sino ang nasa likod ng mga maling gawain ito. Pangalawa po, dun sa aming kapitana, hindi ko po kinakalaban o wala akong personal na interes o personal na galit sa inyo at sa mga kabarangay ko na gusto ko lang kayong kalabanin o sinasabi ninyong sinisiraan ko kayo. Wala po ako sa puntong yun. Ang nais ko lang po ay ang matulungan ko tong mga kapitbahay ko na lumaban ng patas. Nakita ko kung paano nila pinagtrabahan yung kanilang pag-aapila. Ang inihingi ko lang po ay isang patas na laban. Kung talagang pinagpaguran nila, bakit hindi natin ibigay sa kanila? Pangalawa, doon sa mga kalugar ko na na-qualified, wala akong personal na galit sa inyo. Hangad ko ay isang payapa na komunidad kung bakit itinatama natin yung mali. Kasi nakikita po natin na may maling kalakaran. Makiisa po kayo sa layunin ko na para makapag-umpisa tayo sa isang mapayapang komunidad, tapusin na natin ang sigalot na ito. Kasi ito po yung naghahati-hati sa atin. Yun lang po at dito sa mga kasamahan ko, patuloy kayong tumindig kung alam ninyong nasa tama yung ginagawa ninyo. At ang anumang bagay, basta nasa tama, ay napapagtagumpayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Evelyn Estella ng Barangay Culiat, Bistic Bill 4, Quezon City. Isang mensahe at panawagan ng isang ordinaryong mamamayan na humihiling ng isang mapayapa, maunlad, masaya at may pagkakaisang komunidad. Ngunit ito po ay mag-uumpisa sa isang pantay, patas at tamang proseso ng pagbibigay po ng pabahay. Naniniwala po ako na ang isang ordinaryong mamamayan na katulad po nila na inilalaban ang kanilang karapatan hinggil sa proyekto at programa ng ating gobyerno ay siya pong tunay na kapangyarihan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi po tayo nag-iingay lamang dito, mga kababayan, o nagpapapansin. Bagkus umaaksyon po tayo, inilalagay po natin sa tama ang mga bagay na dapat ay nasa tama. Iwinawasto po natin ang mga maling kalakaran. At kung sa tingin po ninyo ay ito po ay isang pag-ataking personal, ay nagkakamali po kayo. Ito po ay isang simpleng paglilingkod sa bayan. Sa umagang ito, mga kabayanihan, ay patuloy po nating tinatawagan ang atensyon at pansin ng butihing Mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte. Magandang umaga po sa inyo. Kikiusap po kami na sana isang araw ay imbitahan po ninyo ang ating mga kababayang ito. Bukas po ang aming himpilan para sa kanilang impormasyon at kung sino po ang inyong dapat kausapin at nang sa gayon ay matapos na po at magkaroon tayo ng isang mapayapa, maayos, maunlad at masaganang komunidad dito sa Barangay Culiat, Bistic Bill 4, Quezon City. Lagi po nating ipinapaalala, mga kababayan, mga kabayanihan, na ang kasamaan ay patuloy na mamamayagpag kung walang gagawin aksyon at mananahimik ang mga mabubuting tao at mamamayan.
At sa mga may katungkulan, kayo po'y binigyan ng kapangyarihan upang hindi gamitin sa maling paraan. Mga ma'am, mga sir, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng mga ordinaryong mamamayang ito. Para po sila'y ating paglingkuran ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sa ngalan po ng Bayanihan Broadcast Media at ang ating butihing chairman, the Honorable Efren Rambo Rapanan, at dito sa Boses ng Bayan ay patuloy po kaming maglilingkod at maninindig sa katotohanan, ipaglalaban ang karapatan ng mahihirap nating mga kababayan. Maraming salamat po at sabay-sabay po nating ibangon ang bansang Pilipinas. Patuloy po nating itatag ang isang republikang malaya. At patuloy nating buhayin ang diwa ng bayanihan. Ako po si Benny Malikdem, ang magsisilbing boses ng bayan, at ako po naman ay patuloy na maglilingkod at mag-iiwan ng isang mensahe sa inyo sa hapong ito. Naway, pagpalain kayo ng poong may kapal.